bakit brand new ang dapat nating bilhin na kotse? Well, 'pag brand new yung kotse natin, halos wala tayong gagawin or minimal na minimal yung dapat nating gawin sa kotse. Kumbaga dahan-dahan tayong tuturuan ng sasakyan, unlike ng second hand na posibleng ilang buwan o ilang taon, may problema na rin. Ganun pala yun. So ngayon mga paps, magbibigay na naman kami ng another tips sa inyo. 5 reason kung bakit dapat brand new na kotse ang dapat bilhin natin. So Kuya Shane, ang first reason kung bakit brand new yung dapat nating bilhin is wala pa tayong bagay na hindi natin alam sa kotse. Kumbaga tayo yung unang may-ari ng kotse, tayo yung unang makaka-experience sa kotse. Tama ba yun? Oo, kasi siyempre 'pag brand new yan, tayo yung unang humawak niyan. So in case na may problema o may konting problema, alam na kaagad natin. Kasi, halimbawa 'pag brand new, normally talagang in top condition yan, yung pinakamagandang condition ng sasakyan. So kung brand new yan, magkaroon man ng konting problema, alam na natin. Kumbaga in the future, after ilang taon o ilang buwan, may konti tayong makikitang problema, alam natin eh. Unlike kasi nung kinuha natin ng second hand, minsan hindi natin alam kung ano yung eksaktong lagay nung sasakyan nung magandang-maganda yung kondisyon niya. Kumbaga wala pa tayong unknown past. Sabi nga nila, alam natin kung ano yung nangyari dun sa kotse. Hindi tayo magugulat kung ano man yung previous na past experience na nung kotse, kung may nabaha ba o kaya may nasira ba yung transmission. 'Pag brand new, alam na alam natin kung ano yung nangyari dun sa kotse kasi tayo mismo yung unang owner nun. Actually, ano yan upon release, matindi yung inspection dyan nung kasa bago sa atin ibigay. May checklist yan. So yung checklist na yon talagang sinusunod talaga nila yon. And pag binigay sa atin yung sasakyan, sabihin na natin nasa magandang kondisyon talaga yon. Hindi yun i-release sa atin na hindi maayos. Yun yung pinaka-guarantee Pero dun of course, meron tayong tinatawag dyan na mga factory defect. So hindi rin naman natin may iwasan na yung mga brand new car na makukuha natin ay may factory defect. Di naman siya 100% din perfect. Yes, tama yun. Kasi hindi naman yan masasabi na kaya nga may warranty. So yun yung guaranteed ng warranty. Although hindi natin pwedeng ibalik yung sasakyan pag may problema, pero pwedeng ayusin. Or pwedeng halimbawa, meron lang hindi nahigpitan na bolt, so may higpitan. Kung meron naman tumatagas, pwedeng mapalitan ng gasket. Kasi kumbaga, hindi naman 100% eh. Although, yun na yung pinakamaganda. Kumbaga, pag brand new yan, talagang maayos yung pagkakahigpit niyan. Pero may mga lumulusot pa rin. So, kailangan talaga tayo as car owner, chine-check din natin mabuti yung sasakyan bago sa ating i-release. Kumbaga ito, isang idea ko lang dyan, So, may checklist yan. So, pag nirelease sa atin, may checklist. Ang suggestion ko sa inyo, ulitin ninyo yung checklist. So personally mo dapat i-check yung Yes. checklist. Oo. Parang ganun yung sinasabi mo. Kasi halimbawa ako, pag kumuha ko ng brand new, nakailang brand new na rin naman tayong sasakyan, normally, iikot talaga ako sa kotse. Then after that, titignan ko yung ilalim. Kasi kung pinarada na yan, pag may nakita ang konting drip dyan na kung ano man, syempre questionable na kagad sa akin yun. Oo, kasi hindi naman porket brand new, guys, no, wala tayong makikitang tagas or something. Kasi minsan, yun nga yung mga tinatawag nilang defect. Factory defect. Dapat erase natin yan sa dealer kung saan natin kinuha. Yes, huwag natin tatanggapin kung may problema, syempre. Yes. Then aside dun sa, syempre, yung mga button, kung ano man yung mga pwede nating kalikutin dyan, kalikutin nyo na bago i-release sa inyo. So overall, dito sa first reason namin kung bakit tayo dapat bumili ng brand new kotse is magkakaroon ka ng peace of mind. Peace of mind na alam mo kung paano mo ginamit yung kotse, paano mo minentain yung kotse. So from there, ma-anticipate mo kung ano yung possible na magiging sira or magiging problema niyan kasi alam mo naman sa sarili mo kung paano mo ginamit. Yes, tama yun. And yun, ano ba yung tip number 2? So tip number 2 is marami na kasi ngayong bagong sasakyan na may latest safety and tech features. So, pwede yan consider natin na reason bakit brand new yung dapat nating biling sasakyan, Kuya Shane. Oo, kasi syempre, pag mas bago yung mga sasakyan ngayon,
mas mataas yung mga safety features niyan. Unlike nung mga sinauna pang kotse. Kaya nga may mga pagkakataon diyan, halimbawa yung mga 90s na kotse, hindi lahat may seatbelt Pero ngayon standard na 'yon. Tsaka ina-upgrade din kasi nila yung makina, 'di ba, na mas maging fuel efficient. Oo, yun na yun. Isa rin yun, no? Yung sa ngayon, talagang patipiran na dapat Kasi isa na yan sa mga tinitignan ng mga car owner ngayon. Hindi na minsan yung performance Yung tipid din sa gasolina nung sasakyan. Oo, kaya nga meron ngayon lumalabas na mga magagandang EV vehicle na. Which is, isa yan sa mga pinopromote ng government na gamitin din natin, no? Kasi Oo. para maka-environmental friendly daw. Oo naman, daw pa lang yun hindi pa guaranteed. Hindi pa Kasi guaranteed. actually may isang question ako dyan siguro sa mga viewers dyan pag nasira ba yung EV, like for example yung battery, saan i-dispose? Yun yung pero sabi meron na daw recycle company dito sa Pilipinas, pero hindi ko pa siya napuntahan kaya hindi ko pa alam. Oo, pwedeng isa yan sa mga questions kasi pag nasira yata yung battery, medyo need mo nang palitan. Yes, Ganun ba siya? Oo. Hindi siya ideal i-repair. Replace talaga. Pero part siya ng technology evolvement. Yes. Nagbabago kasi yung Gumaganda technology. naman ngayon. Actually, sobra. Gumaganda. So, part yan ng consideration natin sa pagbili ng brand new car. Yes, oo. And yun, ano ba yung tip number 3 na tayo, no? Ano ba yung mga dapat nilang, sa brand new? Bakit brand new? Brand new kasi, tip number 3 or reason number 3 is, mas sure tayo na hindi masyadong masisira agad kasi meron siyang warranty or hindi tayo masyadong gagastos. Oo, tama yan. Actually, yung brand new kasi, mas malaki yung peace of mind natin na pag i-start natin, mas malaki yung chance na mag-i-start yan. And normally, ito sa mga kotse, pag binili natin ng brand new yan, pwedeng mag-start yung problema niyan mga after 5 years pa or after mga 80,000 kilometers. So yun na yung pinaka-early, mga 80,000 or iba nga umabot pa ng 100,000. Saka kasi 'di ba may marami ngayong promo ang iba-ibang car dealers about the warranty. May mga long warranty, may 3 years, may 5 years. Tas yung iba, meron pang mga free PMS for the first few kilometers, no? Yes. Kaya parang kapag brand new, mas sure tayo na mas lesser siguro ng konti yung expenses natin sa umpisa. Sa umpisa, guys, kasi hindi naman habang tumatagal yan, merong libreng warranty at PMS. Oo, ang problema lang ng konti, reminder ko lang, kasi baka sabihin, pre-PMS, kayo pa rin yung magbabayad ng oil. Yung labor lang, Labor lang. Although may may mga car company na kasama na talaga ultimo lahat. Halos wala kang babayaran. Pero syempre, parang dinadagdag lang din nila doon sa cost ng kotse. Oo. Tsaka wala ka pa kasing malayong tinakbo. So, parang mas may peace of mind ka na hindi pa agad-agad bibigay yung ibang mga pyesa. Tama yun, oo. Especially dun sa mga lady drivers. Kasi mas may peace of mind tayo kapag alam nating kondisyon yung sasakyan. Kasi, aminin natin sa hindi, mas technical person ang mga lalaki. So, kapag nasa kalsada sila, halimbawa may tumirik, possible nilang ma-diagnose agad kung ano yung pwedeng maging sira. Pero tayong mga babae, may instinct kasi tayo na medyo mag-panic or hindi naman tayo ganun ka-technical para buksan, silipin ang makina, saan ba, sa auxiliary fan ba yan, sa oil ba yan. So, mas better na brand new, mas magkakaroon tayo ng peace of mind. Kasi parang tayo lang yung unang gumagamit, alam natin kung ano yung history nun. Oo. Pero actually, na-appreciate ko yung mga babaeng nanonood dyan, talagang pinapanood nila tayo kasi sila yung talagang willing to learn. Oo, kasi kami, gusto namin talagang malaman kung ano ba yung pwede naming maging solution agad kung if in case magkaroon ng halimbawa, tumirik, ano ba yung first namin dapat i-check? Kasi nga, wala kami talagang technical idea about cars. Yun. Kasi usually ang mga babae, hindi lahat, pero maraming kagaya ko siguro na hindi super technical pagdating sa kotse. Actually, ano yun nakita ko doon sa
mga Grab, yung mga babae halos sila yung tumatapos ng video kasi talagang they're so willing to learn. Yun, maraming salamat pala dun sa mga lady driver dyan or new car owner. Sila din yung mahilig mag-share dun sa mga asawa siguro nila yon para at least mas knowledgeable sila sa kotse. Kasi yun, syempre mabuti na lang din na meron tayong alam pag tayo ay nagkaroon ng kotse o bago pa lang magkakotse. Actually, may mga nanonood din na wala pa daw silang kotse pero nanonood na sila kasi gusto nila siguro In pagdating ng kotse, advance, para pag minamanifest nila yung pagbili ng kotse, pag nandyan na, may idea na sila. yes, alam na daw nila kung paano alagaan. Yung iba nga sabi pa nga sa akin comment ngayon pa lang parang marunong na ako mag-drive ng automatic eh. Tsaka Pero, si Kuya Shane po talaga, para sa amin na mga babae, even sa sister niya, sa mga kaibigan at malapit namin na mga girl driver talaga, ang nire-recommend niya lagi is brand new car. Oo. Actually ito, isang story lang dyan para bago natin i-continue. Halimbawa, way back then, meron akong kotse na I think nasa 150,000 kilometers pa lang yung natakbo. 150,000 which is malaki na. Then eventually, hiniram siya ng sister ko. Correct. Yun. Hiniram siya kasi Then, nag-pandemic. Oo, Kailangan then niya hiniram ng siya. sasakyan. Then afterwards, siguro ginamit niya ng mga ilang buwan, mga 6 months siguro yun. All of a sudden, after that, bumili siya ng brand new. Kasi na-realize niya na mas reliable talaga yung brand new kaysa dun sa kotse na pinahiram ko. Kasi saktong-sakto, yung sasakyan na pinahiram namin sa sister niya, nung nasa kanya na, dun may mga nasirang parts. So, wala siyang choice, siya yung nagpalit. Yes. So, ang nangyari doon, nagkaroon siya ng idea na kapag pala brand new, tama Kuya Shane, no? Mas lesser yung mga nasisira, at least hindi ka naaabala. Oo, ayun yun. Sa last 5 years, halos napaka-minimal. Halos PMS lang yung ginagawa niya doon sa kotse niya. Halos wala pang pinagawa. Oo, lalo na kung wala kang someone trusted na pwedeng mag-advise sa'yo kung ano yung possible na sira. Kasi pwede kang maloko eh. Pwedeng ito, palit-palitan natin to, ganyan. Which is nangyari sa amin yan nung una naming kotse. 'Di ba nung nagpaayos tayo ng clutch, parang kaya daw gawin, kaya i-repair. Hanggang sa paulit-ulit, hindi pa rin nare-repair. So, may mga ganyan din Oo, kami yung story na yun experience. is yung clutch cable. Kasi yung clutch cable na yun, unfortunately, medyo mahirap pa maghanap nung pyesa nung that time. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa isang shop, then sabi niya, sige, kaya namin gawin yan. All of a sudden pala, para lang din sila nag-experiment. Kasi tinanong ko talaga alam nyo bang gawin to? Oo, kaya namin gawin yan. Then, ang nangyari kasi doon, pinalitan yung cable. So, yung cable, pinalaki ng konti kasi lagi nga nagiging problema yon. So, sabi ko, sige, custom natin para gumanda. All of a sudden, hindi nila maitama. So, ang ending, bumili na lang din ako ng bago. Ayun. So, yun yung isa sa mga reason kung bakit pag mga babae, syempre tayo, mas hindi natin alam. Si Kuya Shane pa nga yun eh, yung nakausap nila. So, parang kung tayo yun, pwedeng ma-misguide tayo in terms of that kind of experience. Ayun, ano ba yung top? 4 na, no? Yes, pang 4 na tayo. Okay. So, ang fourth reason bakit dapat brand new yung sasakyan na bilhin natin is pwede mong mapili kung ano yung gusto mo talaga. So, pwede ka mamili ng kulay, ng variant, gusto mo ba top of the line. Yung choices mas malawak. Yun. Tama naman yun, no? Siyempre, pag brand new yan, ikaw ang masusunod dyan in terms of color, model. Kasi pag pumunta ka sa second hand, kung ano lang yung nakita mo, yun na lang yun eh. Kung ano yung available. Oo, wala ka For naman example, Vios, pero ang specific mo, gusto mo pala yung silver, pero ang nakikita mo na ano is red. Do pwede ka naman maghanap Yes. ng second hand na color na gusto mo. Pero syempre, mas limited kasi yung option. Oh, yun. Tama naman yun. Pag brand new talaga, ikaw yung masusunod eh. Kung hindi mo makita doon sa isang di punta ka sa iba, baka doon available siya. Or mabibigyan kayo kagad. Minsan naman kasi may mga stock yan na almost on the spot, pabibigay sa inyo. So, yung last naming reason kung bakit maganda din na brand new yung kunin natin is meron din kasing magagandang financial or loan opportunities yung pwedeng i-offer sa atin ng casa or dealer, sorry, not casa. So, maraming deals na pwedeng as low as
certain amount, makakapaglabas ka na ng sasakyan. Oo. Yun ang problema minsan sa second hand. Hindi siya magandang i-finance. Kasi usually mas short term yung loan niya, then minsan mas malaki yung down payment. Unlike kasi nung brand new na galing kasa, may mga zero down payment pa May nga. mga promos din Oo, sila. tapos may mga promo din at yun nga zero down payment at may mga insurance and everything. Kumbaga marami siyang promo, maraming freebies. So yun yung isa sa mga advantage din ng pagkuha ng brand new, yung mga freebies na yun. Unlike kasi nung second hand, normally pwede rin siyang i-loan pero hindi ganun kalaki yung usually 3 years lang yata or 2 years lang yung loan, pwede mo siyang i-loan. Tapos yung down payment almost 20% agad. Samantalang sa brand new, merong ang 10,000 down payment lang, may zero down payment pa nga. So depende dun sa promo ng dealer. Pero minsan dyan kasi nagtatalo sa yung mga brand new car owners, tapos yung mga nag-acquire ng second hand. At least sila daw fully paid. Yung daw mga naka-brand new na nag-financing, hinuhulugan pa. Again guys, based yan sa preference and financial capability nyo. Kasi kung financially capable ka naman at tingin mo mas okay sa'yo yung second hand, of course, preference mo pa rin yun. Ngayon, dun sa nag-option naman ng financing sa mga brand new, at least they are already experiencing the comfort using their car Ayun, habang binabayaran to nila. wrap up, Ate Ann, tingin mo, magbabrand new ka ba? Kung ako yung bibili, as always, no, kasi we always go for the brand new. Kasi parang kami yung unang sasakay, yung peace of mind na nasa kalsada na hindi ko maiisip kung bigla akong matitirikan or may biglang bibigay na pyesa. Mas better siya sa akin as a lady driver. Kasi parang nasa gitna ako ng EDSA, hindi naman tayo magkasama. Biglang tumirik, biglang may nasira. So, anong gagawin ko? So, mas okay sa akin yung brand new. Kasi, mas alam ko na kung paano ko iningatan yung paggamit ng pagdadrive. Kasi hindi naman ako sure kung yung first owner nung second hand kong binili is tama din yung pag-aalaga niya. Hindi naman natin alam pa yung history. Depende na lang talaga kung kakilala mo. Yes. Oh, so ang bottom line ang sinasabi mo ngayon is kung lady driver ka, new car owner, mas okay ang brand Mas new. comfortable ako kung sa akin, preference as a lady driver. Yeah. So yun, nakuha natin yung side ni Ate Ann, Pero para sa akin, kung gagamitin niyo siya for work or gagamitin niyo siya for business, I suggest go for brand new para hindi ma-compromise yung mga meeting ninyo or work. Kasi syempre, sino ba yung nagbabayad niyan? Usually, yung work ninyo o yung business ninyo. So syempre, ayaw nyo ma-compromise yun. Now, kung yan yung tipo ng kotse na paporma lang or every week nyo lang ginagamit, okay naman mag second hand. Wala namang problema doon. Kasi doon. iba naman, ang preference nila is mag-customize. Ayun, pwede rin. Ayan. Pwede rin tayo dyan. Meron silang mga old cars talaga na hinahanap. Kasi may ganun yung mga car enthusiast na parang meron silang old car model na hinahanap tapos gusto nilang ina-upgrade. May project car sila, kumbaga, yun yung happiness nila. So, iba-iba talaga. So yun, maraming salamat dun sa mga nanonood. And ito abangan ninyo yung susunod naming vlog. It's related naman, bakit second hand ang dapat ninyong bilhin. Yan, maraming salamat sa mga nag-retain sa video na to. Sana may nakuha kayong kahit konting idea sa pagbili ng brand new